Ang pagbibinata at pagdadalaga ang isa sa pinaka-momentous stage of life ng isang bata. Kadalasan sa mga teenagers ay dumidistansya sila sa kanilang mga magulang at madalas mong mapapansin na mas tahimik sila kaysa sa nung maliliit pa sila. What's up mga ka-parenting? Welcome and thank you for tuning in to our YouTube channel and for watching this video. Please don't forget to subscribe in our YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ano yung mga effective na mga pamamaraan kung paano tayo magiging effective sa pagkukonekta or if we want to connect with our teenagers na mga anak. Alam naman natin guys na kapag umaabot sa ganitong life stage or adolescent stage ang ating mga anak ay nagiging challenging sa mga magulang kung paano ba ang pakikipag-communicate sa kanila. Marami sa atin ang nagkakaroon ng challenge, paano ba sila makakausap? Dahil nga nagkakaroon na sila ng hindi magagandang behavior, mga negative actions and reactions. At mapapansin natin na kapag inabot na ng isang bata ang adolescent stage or adolescent years, ay mas nagiging mas tahimik sila kesa ikukumpara mo nung sila pa ay medyo mga maliliit pa lang. So, here are the 8 ways on how to effectively connect with your teenage kids. Una, eat together during family meal time. Whether kung kayo ay kumakain man sa bahay o kaya magte-take out o kaya lalabas kayo, pupunta kayo ng restaurant, dapat ay sabay-sabay kayong kakain. Ito ang napakamahalaga ha, bilang magulang, make it sure na naka-off yung cellphone mo o kaya walang dapat cellphone kapag kumakain. Ito ay para walang distractions at magkakaroon kayo ng opportunity to talk and enjoy each other's time. Ito ang isang napakamahalagang reminder, kapag kayo ay kumakain, huwag na huwag kang bumuelta para pagalitan mo o kaya naman i-criticize mo yung anak mo. Ang meal time is not the time para ikaw ay mangaral o kaya magbigay ka ng disiplina. It is the time for fellowship. It is the time for meaningful, fun, and joyful conversation. Pangalawa, have bedtime huddles. Always say good night kung matutulog na kayo. Maaaring simple lang, pero may impact ito dahil matatanim sa isip at puso ng bata na siya ay mahalaga para sa'yo. Ito ay maaaring may kasamang yakap o wala. Depende ito kung saan komportable yung bata. Isang magandang practice bago kayo matulog, magkaroon muna kayo ng mga little chit-chat o kaya kwentuhan. Dahil ito yung opportunity kung saan pwede mong i-share sa kanya yung iyong experiences at iyong mga principles in life. Pangatlo, find time to hang out together. Gawin ninyo yung gusto niyang ginagawang activity, hindi yung gusto mo bilang magulang. Kung hilig niya ang sports, ay maglaro kayong dalawa. Kung hilig naman niyang manood ng palabas sa Netflix, ay sabayan mo siya. Maaari din kayong gumawa ng plano or activity na gusto niyong dalawa. Halimbawa, yung pamamasyal o kaya naman camping o kaya naman kahit kumain lang kayo ng ice cream dyan sa kanto. Isa itong opportunity para mahanap mo yung magic moment na kung saan yung bata ay makakapaglabas ng kanyang saloobin o ano man yung nasa puso niya at sa kanyang isip. At ito yung momentous moment mo, yung chance and opportunity mo na kung saan ay maibigay mo yung meaningful response sa iyong anak. Pang-apat, you create a special time. Ang mga tinatawag ng special time, ito yung halimbawa, kanyang birthday, Christmas celebration. You have to make sure na andun ka sa mga special time na ito. Siguraduhin mo na walang mga distractions. Halimbawa, trabaho, meetings. Dapat yung oras at araw na yan ay para lang sa anak mo. At dapat ay nakatutok ka sa kanya, walang dapat cellphone, walang dapat TV, laptop, at kung maaari nga, mag-leave ka sa trabaho mo. At kung sakali naman nasa malayong lugar ka o kaya OFW, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, huwag na huwag mong kakalimutan na makipag-video call ka sa anak mo. Panglima, give affirmation and affection. Kung komportable naman kayong yumakap sa isa't isa, gawin nyo ito dahil nakakapagbigay ng kalakasan sa bata. However, kung hindi naman nakasanayan ng bata na, or ikaw, hindi nyo naman nakasanayan na magyakapan, ay okay lang naman yon. Ang mahalaga is that na ipaparamdam mo in other ways kung yung affection and yung pagpuri mo mismo sa anak mo. A simple appreciation through words could be enough that can give impact to the heart and mind of your child. Kaya guys, never underestimate this simple positive but powerful words. Ano ito, no?
Halimbawa, pagsasabi ng I love you, ang pagsasabi ng job well done, ay yung pagsasabi na natutuwa ako sa ginagawa mo. Ito ay nagbibigay ng feeling of security sa isang teenager. Pang-anim, stay interested. Dapat walang off-limits na topic. Lahat ng topic, lahat ng tanong, pwede niyang sabihin o itanong sa'yo. Maaaring hindi ka sumasang-ayon sa kanyang mga sinasabi o hindi ka sumasang-ayon sa kanyang mga pananaw. Hindi mo kailangang mag-react o magbigay ng opinion o yung advice o kaya yung pangangaral dahil at that moment, your role is to listen to your child. Intindihin mo kung saan galing ang kanyang mga hugot para maging malinaw sa iyo ang tamang diskarte kung paano mo siya magabayan at mabigyan ng tamang advice, opinion o solusyon. Pampito, manage the use of gadgets. Kapag teenagers na, ang gadget ang isa sa pinakamalaking issue palagi ng mga magulang dahil marami sa mga kabataan ang nalululong sa social media, sa mga online games. At kadalasan, hindi na nakikinig sa magulang, kahit utusan mo yan, kaya nasisigawan. Ang gadget ay maaaring makatulong sa isang bata at maaari din itong makakasama sa kanya. Nagiging mahalaga na rin ang internet access dahil sa kanilang pag-aaral. Ang suggestion is huwag mong pwersahin na itigil agad-agad yung kakalaro niya ng gadgets o kakagamit niya ng social media dahil alam nyo, magdadala lang ito sa bata ng pagiging rebelde o kaya naman mas lalong titigas at mas malalong magiging pasaway ang bata. Mas nakakabuti na ma-explain mo sa anak mo kung bakit kailangan ang moderation at mas maigi na makagawa kayo ng malinaw na rules at gumawa din kayo ng regular activities na kayong dalawa ang gagawa as an alternative and a diversionary activity para hindi malulong yung bata or sobrang exposed yung bata sa gadgets. Pangwalo, change your way of communication. Alam nyo, nung maliliit pa yung mga bata, kapag sila ay may problema, ang agad na takbuhan nila si nanay o si tatay to solve their problems. Pero kapag umabot na sa adolescent years, ang isang bata ayaw na nilang makikialam yung kanilang mga magulang. Iwasan mo na agad-agad kang nagbibigay ng iyong opinion at solusyon. O kaya naman ikaw mismo ang humaharap sa problema. Ang kailangan ng anak mong teenager ay yung iyong pakikinig at maiintindihan mo ang kanyang pakiramdam. Kapag yan ay inunahan mo, mas lalong lalayo yung loob niya sa'yo at mawawalan siya tuloy ng pagtitiwala sa kanyang mga magulang. So guys, ang teenage years o adolescent years ay napaka-fragile years or development years sa isang bata. Kaya yung handling mo dito ay dapat maging sensitive ka rin at magiging maalam ka. Kung kaya, mag-invest ka ng time and effort and resources to educate yourself para mas lalong yayabong at mas maradami pa yung kaalaman mo when it comes to managing your teenagers. If you are learning from this video, please click the share button and please don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next video.